Isang mabilisang weather update mga kababayan. Tumataas po ang tsansa na maging typhoon category ang bagyong Emong sa mga susunod na oras at posible rin pong umabot sa signal number 4. Ayon po sa ulat ng Pag-asa, patuloy pong lumalapit ang bagyong Emong sa Luzon. Dulot po yan sa paghila ni bagyong Dante habang ito po ay papalapit naman sa norte. Habang lumalapit po ang dalawang bagyo sa ating bansa, ay siya naman ang paglakas ng southwest monsoon o habagat na siyang nagpapaulan sa ating bansa. Kaya nagbabala po ang Pag-asa, paghandaan po natin ang magiging epekto ng bagyong Emong kung sakaling tumama po ito sa anumang parte sa Luzon. Dahil ayon po sa Pag-asa, anumang oras ngayon ay mararamdaman na po natin ang magiging epekto ng bagyong Emong at ang habagat sa ating bansa. Kaya lagi po tayong mag-ingat, maging handa, maging alerto sa banta po ng malalakas na ulan, pagbaha at pagguho ng lupa mga kababayan. Narito po ang karagdagang ulat panahon patungkol po sa dalawang bagyo at ang habagat. Mula po ito sa weather specialist ng Pag-asa. Ito po ang ating forecast at update regarding sa minomonitor natin na si Bagyong Dante, si Bagyong Emong at yung habagat or yung southwest monsoon na nagdadala ng mga pag-ulan mainly sa western part ng ating bansa. Ito pong si Tropical Storm Dante ay huli nating namadaan east-northeast ng extreme northern Luzon. Ito ay may lakas ng hangin malapit sa mata ng bagyo na 60 km per hour at pagbugso o biglang lakas ng hangin na umaabot ng 80 km per hour. At ang nagiging contribution niya ay pinapalakas pa niya lalo yung southwesterly winds. Ito ay nagmo-move pa northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Bukod kay Bagyong Dante, so itong si Emong ay mas lumakas pa. Ito ay nasa 115 kilometers west-northwest ng Lawag City, Ilocos Norte. Ito ay may taglay na lakas ng hangin at pagbugso nakapareho ng kay Tropical Storm Dante. Meron po siyang interaction with Bagyong Dante na pinakita natin kanina. So ito ay tinatawag din natin na Fujiwara effect. Ang ibig sabihin po nito ay magtatagal itong si Emong dito sa western part ng Luzon at ang idudulot po nun sa atin ay mga malakas na hangin and also mga pag-ulan. Meron din tayong minomonitor na low pressure area dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Dahil northward yung nakikita nating propagation, yung movement, pahilaga po yung movement niya, ay wala po itong magiging direktang epekto sa ating bansa, pero monitor pa rin po natin yan sa mga susunod na araw. Dahil po kay Bagyong Emong, ay meron pa rin tayong epekto, o may yung lakas ng hangin na associated sa bagyo na yon, ay nakaka-apekto pa rin sa ilang probinsya sa ating bansa. Kaya nakataas sa tropical cyclone wind signal number 1, yung mga probinsya natin dito sa Ilocos Norte, sa Apayao, sa Abra, Ilocos Sur, at sa La Union, dito sa La Union, sa Benguet, at sa western part ng Pangasinan. So itong mga binanggit natin na probinsya, yung makakaranas ng pabugso-bugso na hangin. Approximately 39 hanggang 61 kilometers per hour. So posible po yan na mag-produce or maka-effect sa atin ng minimal to minor damages. Ibig po sabihin, itong mga lugar na to, kapag inulan pa po today, ibig sabihin mas matinding mga pagbaha at epekto, including yung pagguho ng lupa, mga landslide natin, lalo na sa bulubunduking lugar, yung magiging epekto nitong ganito kalalakas na mga pag-ulan. Para naman po sa ating weather system na southwest monsoon, patuloy po itong na-enhance nitong dalawang bagyo po nating si Emong at si Dante. So sa ngayon, pagbigyan po natin pansin itong si Emong dahil dito po tayo nagkaroon ng tropical cyclone wind signal number 2 para dito sa may northwestern portion ng Pangasinan. Possible po magkaroon pa rin po tayo ng mga susunod na tropical cyclone wind signal sa mga susunod na oras dahil na rin po sa paglapit nitong si Emong sa ating kalupaan. So discuss po natin yung possible na maging track nito ni Emong. Ay inaasahan natin, hindi po natin inaalis yung posibilidad na ito ay mag-intensify into a typhoon category bago po ito mag-landfall. So pag may typhoon category po tayo, ang pinakamataas natin tinataas na tropical cyclone wind signal ay number 4. So yung pinag-iingat po natin, yung mga kababayan po natin sa mga possibility ng mga malalakas na ulan na dala netong ni Emong. Kung makikita po natin, hindi po natin din inaalis yung posibilidad na ito ay mag-landfall sa anumang parte ng Ilocos region or particularly dito rin po sa may Pangasinan. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan dahil po dito kay Emong.
So ito po kung ano po ba yung magiging ulan po natin sa mga susunod na araw, dulot po netong si Bagyong Emong at netong enhanced nating southwest monsoon. So nakikita po natin dito sa ating weather advisory na nilabas po natin, meron po tayong mga pula or above 200 millimeters of rain po na possibility ng mga pag-ulan, lalo na dito sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dulot po ito ng southwest monsoon. Pero kung makikita din natin, may mga orange po tayo or 100 to 200 millimeters of rain dito sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan. Ito po ay dulot netong si Bagyong Emong. So sa mga susunod pong araw, inaasahan natin tataas pa rin po ito dito po, lalo na sa may Ilocos region, dulot po ng paglapit neto sa Kalupan or yung landfall netong si Bagyong Emong. Kung makikita din natin dito sa ating weather advisory na nilabas, meron po sa Metro Manila at mga karatig lugar, possible pa rin po yung 100 to 200 millimeters of rain, dulot ito ng southwest monsoon. At meron pa rin naman po dito mga 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Palawan, Antique, Romblon. Gaya po na nasabi ko kanina, dahil po sa paglapit neto ni Emong dito po sa ating kalupaan, yun po, possible na po yung above 200 millimeters of rain dito sa may Pangasinan at La Union. Ito po sa Zambales, kung makikita natin, kulay pula po ito, dulot naman ito ng southwest monsoon na hinihila netong si Bagyong Emong. At kung makikita din natin, dito po sa may Metro Manila, possible po na bumaba na po yung amount of rainfall natin, possible yung 50 to 100 millimeters of rain. So para naman dito sa ating bagyong si Dante, ito po yung ating forecast track po niya. Nananatili po siyang may category na tropical storm at kinikita po natin wala po itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at wala rin tayong nakataas na anumang tropical cyclone wind signal dulot nito. Pero kung maalala po natin, meron po tayong bagyong si Emong na nandito po sa ating western section ng Northern Luzon at itong pong si Bagyong Dante. So nagkakaroon po tayo ng Fujiwara effect or yung looping po nilang dalawa. Kaya ito rin po yung dahilan kung bakit magsa-southwestward ang track po netong si Emong. So yun po, dahil pa rin dito sa dalawang ito na si Emong at si Dante, nagkakaroon po tayo ng enhancement ng southwest monsoon or habagat, kaya magiging maulan pa rin po sa mga susunod na araw. So ano po ba inaasahan nating hangin dulot po netong si Bagyong Emong at dito na rin po si Dante? Inaasahan po natin today may mga strong to gale force gust po tayo dito sa Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands sa Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Central Luzon, Metro Manila, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin at Davao Oriental. So meron din tayong gale warning dulot netong ni Emong at dito po ito sa western coast ng Pangasinan. So asahan po natin yung rough to very rough na condition. So pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin, lalo na po may mga sasakyan maliit pandagat na delikado po pumalaot dito po sa nasabi po nating seaboard. Inaasahan po natin, dadami pa rin po itong ating may gale warning. So meron na po tayong nilabas na storm surge warning dulot po netong si Bagyong Emong. Kung makikita po natin, possible po yung 1 to 2 meters of height po ng alon dito po sa ating kung saan po lalapit itong si Emong. Kung makikita natin, dito po ito sa may Zambales, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, pati na rin sa Babuyan Islands at Batanes. So pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan, lalo na po yung nakatira sa malalapit na coastal areas. Yan po muna ang ating weather update. Sa mga naghahanap po ng rechargeable super bright solar flashlight and waterproof work light, click nyo lang po ang product basket na makikita nyo sa inyong screen o sa description box. Para sa mas mabilis na updates, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel na ito. Hanggang sa susunod na ulat panahon, stay safe and weather-wise mga kabayan.